So, magandang gabi sa inyong lahat mga kapurma, no? So, ngayon iba yung video na ating panonoodin ngayon. Actually, ako nakikita nyo dito sa video natin, no, is si Diwata po yan na in-interview ni Sir Julius Babaw, no? So, hiniram ko lang po itong video ni Sir Julius, no? So, ipi-play lang natin ng clip by clip, no, mga kapurman. Kasi meron lang akong mga unting points din, no? At siguro, yung sariling opinion ko lang din about dito. Kasi for once, no, at even actually now, no, isa ako sa mga taong, ano ba masasabi natin, namangha sa journey, no, ni Diwata. Kasi from literal, from under the bridge or rags to riches talaga siya. And sa sarili niyang sikap yon. And napaka-rare, I mean, di naman siya rare, no, pero kung mapapansin mo mga kapurman, unti lang ang tao ang nakakakuha ng ganong feat at kasama pa yung kasikatan. So, yun yung titingnan natin ngayon and yung mga sarili kong opinion lang naman to, no? At kung ano yung tingin ko sa journey ng buhay ni Diwata. Kasi marami tayong lesson na matutunan dito, mga kapurman. Me for one, I for one, no? Marami ako natututunang lesson dito, mga kapurman. Na yes, may ups and downs talaga ang buhay natin, no, mga kapurman. Pero matuto tayo sa mga journey ng ibang tao. Kaya nanonood din tayo ng mga ganito, no? At syempre yung mga pangyayari din sa mundo natin. Okay, kasi trending kasi siya, eh. Marami akong nakita nito sa ano sa Facebook recently, sa mga YouTube din, mga ganun na puro diwata yung lumalabas. And it's very surprising, no? I mean, I'm not sure if masasabi kong surprise ako, no, mga kapurman. At nakita ko rin na meron din siyang bagong video kay Sir Raffy Tulfo naman, no, kay Tulfo na nagreklamo siya kasi mas parang mistaken identity, mga kapurman. Dito naman sa atin is pag-uusapan lang natin is kung ano talaga yung ano yung sa tingin ko, no? Ano makukuha nating lesson dito sa journey ni Diwata. Hi, ako si Kuya Forman at welcome sa ating Bahay Kwentuhan. Gumagawa ako ng mga video na kapupulutan ng aral o palaisipan at sana di nyo kaiinisan. Kasabay ng tugma-tugmang pananalita at komentaryo sa mga kaganapan, isang subscribe naman dyan kung video ko ay inyong nagustuhan. Pakilig na rin sa akin yan. So ngayon pag-uusapan natin ang kwento ng Diwata Pares, mga kapurman, no? Isang kwento ng pag-angat, kasikatan at mga aral, no? Sa likod ng kanyang biglang pagbagsak, no? So baka may matutunan tayo dito. Again, hindi to para husgahan siya, kundi para magbigay ng neutral lang na pananaw, no? Sa aking sariling opinion at kung ano yung mga life lessons na pwede nating matutunan sa nangyari. So si Diwata Pares, kung hindi kaya, for sure, no, kilala nyo si Diwata Pares ng mga kapurman. Nagustuhan ko si Diwata dati kasi parang tingin ko napaka-authentic ng personality niya. No, napaka-totoo niya ba, no? Simple, yun nga, totoo, at napaka-relatable, lalo na sa mga mahihirap tulad ko. So marami ang natuwa sa kanya, no, at sa kanyang kabutihan, sa kanyang mga naabot, sa kanyang pagsisikap, grabe, no? At sa mga positive energy na dala niya sa social media din, no? Ngayon, dahil dito dumami yung mga naging supporters niya. At isa na ako sa mga supporters niya talaga, no? Lumaki ang negosyo niya, nagkaroon siya ng mga multiple branches, and sa perspective ng mga nang gusto at mahilig din sa negosyo na ang galing nun, ang galing talaga nun. Naging pinaka-trending siya nung, I don't know, ng ilang taon, no? Makikita natin dito na minsan hindi mo kailangang mag sobrang perfect at sobrang galing, no, para makuha yung puso ng tao. So magsimula tayo dito sa pagdalaw ni Sir Julius Babaw doon sa parisan niya, no. I think ito ata yung pinaka-main na parisan niya. Play natin mga kapurman. Na si Diwata. Ito, dati, itong kalsadang to punong-puno ho ito ng mga tao. Yun po na-feature pa natin sa ating vlog dito sa YouTube kung saan nga Panoorin doon nyo sa to. dulo. Ang dami-daming tao. Pero kung inyo po mapapansin, ngayon, halos wala na, no? Kasi dinalaw niya rin to eh. Meron siyang part ng video dito, no. Panoorin natin mga kapurman. Skip lang natin, no, kasi hindi natin pwede panoorin yung buong video ng ibang creators kasi syempre, no. So, kukuha lang kasi tayo ng mga part-part dito kasi gusto ko lang ipakita sa inyo yung kasi maganda tong video ni Sir Julius, eh, no. Kasi nakakapunta siya, tayo di naman tayo nakakapunta doon, eh. Ayan. So, from ganito, no,
Ito ba Daming ito? tao. Ayan naman yung pila ng mga bagong dating. Dito muna, pila magbabayad. Yung mga wala pang bagong dating yan kasi magbabayad muna sila. Okay. So, So, pila yan. muna sila. Tapos, dito sila sa next station. Yan, ang next station, So from ganyan kadaming tao to ganito mga kapurman. Yan. Ito ang kanyang signage. Diwata. Ayun. Isa ako sa mga nalungkot actually kasi syempre pero kasi isa ako sa mga sumusuporta kay Diwata talaga dati. Kasi you cannot deny yung diskarte niya mga kapurman. Magaling talaga siyang tumiskarte. Then panoorin natin yung interview niya dito mga kapurman, no. So panoorin niyo na lang tong buong video ni Sir Julius no mga kapurman, no. Oh, ito. So ito mga kapurman, panoorin din natin itong part na to. So ito yung property ni Diwata ngayon. And grabing achievement to mga kapurman, no. Ako actually natutuwa talaga ako kasi hindi madali makakuha ng ganyan mga kapurman, no. Panoorin natin itong part na to mga kapurman. yes, ito yung Kubo House ko. Pero mayroon akong bahay pa doon. Ay, Parang ito. Mas Bahay- malaking bahay pala Yan. doon. bahay ko din naman. So marami, not sure kung sasakyan niya ni ano no or kay Sir Julius. Yeah, not familiar, no. So ayan, meron tayo diyang meron siyang kubo dito. Malaki yung property. I mean, masaya na ako pag may ganyan ako, mga kapurman, no. Man to pero kubo. Ito Pero yung mayroon kubo mo pang pa lang to. Meron pang pinaka-main. Ayun, doon ako. O, dito So, tayo muna sa kubo. Sa kubo natin, second floor to may kwarto. Kano din kaya tong ganitong kubo? Meron kasi lang binibenta dito sa amin eh. So, ang kalahati lang nito, yung maliit, nasa 60. Di ako sure, basta 40 to 60,000, depende sa design na ata. Oh, welcome to... Welcome to my kubo. Okay. So, ayan. Tapos mayroon din siyang kwarto. May kwarto na So, rin. ayan. Double deck din siya. Pag gusto kong dito rin ako natutulog. Oo. Tapos, ayan. Tambay-tambay dito. Tambayan nyo to. Tambayan dito. Dito Ang ganda. pwedeng mag-inuman o Yes. kumain, no? Pag may mga visitors, pwede dito. Oo, relaxing, no? Relaxing. Tapos Tapos, skip lang natin mga kapurman dun sa bahay niya mismo, no? Malaki itong bahay na to. sakto Ito naman yung parang main na bahay ni Diwata. lang. Okay. At makikita mo na proud siya. At even I know, kahit nakikishare na lang din ako sa pagiging proud. Kasi imagine niyo galing ka sa sa ilalim ng tulay nakatira, no? Then ngayon may sarili ka ng bahay. That's something na dapat grateful ka, mga kapurman, no? At ikatutuwa mo talaga yung pagpapasalamat natin. Okay. So, ayan. Buksan natin yung mga ilaw. Ang ganda, Yes. Ang ganda sa loob, guys. TV. Ito yung loob niya. So, ito na yung talaga. So, may sala tayo. Tapos dito naman yung kwarto ko. So, Nasabay- nakita nyo napakadesente ng loob ng bahay. So, ito naman talaga yung bahay ko na talaga Oo, na. talagang bahay mo na to talaga. At least hindi na tulay. Oo. Yun, exactly, di ba? Hindi na tulay. From tulay to may ganito. Tulay to bahay, sariling lupa. May kubo pa, may sasakyan. Grabe, no? Nakakatuwa. Okay. I don't, yes, maraming nawala kay Diwata. Pero, ang dami niya ring na-keep. Pero, skip lang natin dito sa interview niya dito, mga kapurman, no? Anong natutunan mo rito sa journey mo bilang isang negosyante? Listen and learn. Huwag talaga basta-basta magtitiwala sa isang taong hindi mo kilala. At sa huwag kang basta-basta paperman ng isang papel lang hindi mo pa alam talaga, hindi mo naintindihan yung nilalaman. Yun ang listen and learn na tunan ko. Oo. Masakit na leksyon na dapat matutunan din ninyo kayong mga pumapasok sa business o sa mga franchise. Importante yung dokumento. Saka kinakailangan yung, di ba, hindi ka basta pirma ng pirma. Yes, Yung yun din. kaaralan Kasi mo ako mabuti. naman talaga, Sir Julius, wala kasi tayong knowledge sa mga ganyan, di ba? Alam nyo naman. Oo. So, nadala lang siguro ako sa mga matatamis na salita. Kasi maganda naman yung plano talaga. So, yun lang. Oo. Okay, so, ang lungkot, no? And totoo yun, no? Kapag medyo hindi nga natin alam yung
o hindi tayo knowledgeable dun sa ginagawa natin ng mga kapuro. Minsan, pirma lang tayo ng pirma. And me personally, meron ako experience sa franchising din. Kami yung may-ari, kami yung franchiser. Tapos meron din, kasi may shumayan din kami. Dun sa, sa Taguig, somewhere, no? So, malit lang siya ng shumayan, mga stall-stall. Then, may lumapit din sa amin na gusto nilang mag-franchise. So, kami naman, okay, sige, try natin. Try namin ni Mama pasukin yung pagpa-franchise, no? Tapos, ang nangyari nun is, hindi nga din kami sanay masyado sa ganun. Hindi namin alam yung kalakaran, no? And then, at the end, basta yun na, ang nangyari is na medyo nagkalabo-labo sa dahilan ng, ang usapan lang kasi namin yun is, sila yung kukuha, sa amin sila kukuha ng supply, tapos yun yung titinda nila. Eh, ang nangyari is ginamit nila yung pangalan namin, pero produkto nila yung binibenta. So, yun, medyo tumigil na rin kami sa pagpa-franchise, which is, to be honest, pagdating naman sa franchising, no, depende siguro sa program ng franchising. Ako, hindi din ako well-versed or di ako maalam masyado sa franchising. Pero, parang mas okay pa rin for me na kayo na direkta yung mga nagbebenta ng produkto nyo. Kayo na mismo. Parang in-house nyo na siya gawin. Okay. So, napakalungkot, no? So, actually, hanggang dito lang yung ipi-play ko na video, mga kapurba, no? So, ano ba yung reflection or lesson na matutunan natin dito sa nangyari nga kay Diwata, no? So, ang kwento ng Diwata Pares ay hindi lang tungkol sa kasikatan, no, mga kapurman, kundi tungkol din to sa responsibilidad natin at, kapag yung pagkatao natin kung ano ba tayo kapag nasa spotlight na, no? So, iba kasi tayo nung wala pa tayo sa spotlight eh. But once na meron na tayong pagkakataon na mailagay sa spotlight, ano tayo kapag nandun sa spotlight na yon, no? So, number one is ang kasikatan ay hindi permanente. Okay, so halos lahat tayo alam yan, no? So, kapag sikat ka, hindi lagi sikat. So, mabilis itong dumating at posibleng mabilis din ito mawala, mga kapurman. So, pangalawa, mga kapurman, is, no, ang attitude natin, which is for me, isa yon sa mga importante kapag meron tayong, lalo na kung nagninegosyo tayo, no? Ako is, gusto ko rin magkaroon ng negosyo, no, mga kapurman, no? So, yung attitude at humility ay mas mahalaga. So, actually, dadagdagan ko yan, mga kapurman. Yung attitude, humility, tsaka yung character natin mismo. No, I think that is more important than fame. So, mas maganda na tahakin natin yung ginagalawan natin or kung ano man yung negosyo na pinapasok natin with the right attitude, character, no, at saka humility. Ayun. Kasi lagi yun yung titingnan natin. Okay? So, kapag lumaki kasi ang pangalan mo, mas dapat kang maging maingat. Di ba? Kapag putok ka na sa social media, dapat maingat ka na sa mga bibitawan mo at sa ikikilos mo. Dahil mas marami ang nakatingin. Regardless, hindi talaga kasi lahat makaka-appreciate sa'yo, mga kapurman, no? Kahit maganda yung intention mo, sa mata ng iba, hindi yun magiging tama. Hindi lahat ganon. So, number 3, mga kapurman, no, is maging aware sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi lahat ng sumusuporta ay tunay. Minsan kapag bumagsak ka, no, doon mo makikita kung sino talaga ang totoo. At pang-apat, no, is learn to pause at mag-reflect, no. So, kapag may mga desisyon ka sa buhay, no, pag may desisyon tayo sa buhay, no, try natin na take a pause. Pag sinabi nating pause is magpahinga at i-reflect natin yung mga naging decision natin, no? And minsan ako may pagka-overthinker din kasi ako, mga kapurman, no? So parang nandun na lang ako, na-stuck na ako doon. Hindi na ako nakakausad, no? So lalo na sa social media, no? Kasi ang social media ay mabilis. Alright. So pero hindi masamang huminto sandali. Okay? So sa sobrang bilis ng social media, eto, 'di ba? May mga tutorial tayo kung paano gumawa ng YouTube, no? Hindi masama ang huminto para mag-reflect. Kasi yung mga dati kong video, sinasabi ko nga dapat mag-re-strategize, mag-reassess tayo. At yun na rin ang tinatawag nating reflection, no? At ayusin natin yung sarili natin, no? Ayusin natin yung kung ano man yung dapat ayusin sa ginagawa natin. So sa mga naging achievements
efforts ni Diwata, mga kapurman, no, actually, maayos pa rin yung pamumuhay niya. Marami lang stressful siguro, marami siyang kailangang bayaran, marami na naging kaso or mga controversies, no? Pero nandun pa rin siya at bumabangon, no? Ang importante ay kung paano natin harapin yung mga pagkakamali na yon at paano tayo, bumalik at at ng matatag baga. Ano ba 'yon? Tama ba 'yon? At mas wise na sa buhay. At speaking of wisdom, mga kapurman, no, minsan mabilis kasi tayo maloko kapag medyo yung mga bagay-bagay ay hindi natin alam. And may napanood din ako, no, sa isang, I think ito sa Japanese ata yun, na ano, na sabi niya na tayo daw ay isang container ng pera. Okay. So, I know, parang sama naman pakinom. No, no, pero hindi. No. So, each of us, no, think of us na parang isa tayong container ng pera. Napanood ko lang din to, nakalimutan ko lang kung saan galing. You need to make sure na yung container mo is ibibuild mo. Okay, so ano ibig sabihin ng ibibuild? Maraming mga naghihirap, maraming mahirap, 'di ba? Gustong yumaman. Pero paano kaya yaman kung yung container mo is hindi handa? Ikaw mismo hindi ka handa. You yourself is not ready. So, paano ba tayo magiging ready? Paano ka bibigyan ng Panginoon ng yaman or let's say, o pera kung hindi mo kayang i-manage or tanggapin yon? So, paano ba natin masasabi yung na kaya na natin i-manage, mga kapurman? So, kung meron kasi tayong, again, yung container na yon, kung let's say for example, ikaw nga yung container, kung lalagyan ng pera yon, mga kapurman, pwedeng mabasag yun kung hindi maganda ang pundasyon ng container mo. Which is ikaw. Kung hindi maganda ang pundasyon mo as a container ng pera, mga kapurman, pwede yung mabasag. Okay? So, paano ba natin pagagandahin yung pundasyon ng ating pera or lalagyan ng ating pera? You as a container, mga kapurman. So, kailangan nating mag-upskill. Okay? Kailangan natin may continuous learning tayo. Kailangan nating aralin. So, ano yung mga pwede nating i-build, no, para maging matibay yung ating container? Kailangan natin i-increase yung ating kakayahan, yung mga skills natin, yung wisdom sa pagmamanage ng pera. Okay? So, kasi pag wala yun, hindi mismanage natin yung pera natin. Okay? So, yun lang yung mga kapurman. So kung titingnan naman ito maglalagay lang tayo ng ng biblical aspects nito, no? Kasi syempre lahat naman ng nangyayari sa mundo, mga kapurman, meron niyang kaakibat na mga biblical aspects, no? So, kung titingnan natin to sa biblical aspect, mga kapurman, makikita natin na ang ganito pangyayari ay actually hindi na bago. Marami ng ganito, no? So, marami ng beses na nagtagumpay tapos bumagsak. Okay. Maraming beses na pinakita sa Bible din ng mga tao na maaring itaas ni Lord. Pero kapag nawalan ng humility, yun sabi ko nga, 'di ba? Humility, character, tsaka attitude. Pag nawala yung mga yun, pwedeng bumagsak. Okay? Malaki ang chance na babagsak tayo, mga kapurman. So sabi nga sa James 4:6, no? God opposes the proud, but give grace to the humble. Nagbitaw pa tayo ng mga biblical lines yan, mga kapurman. Kasi, iyon yung magandang guidance natin sa buhay, mga kapurman, no? So, ibig sabihin, kapag nagsimula tayong maging mataas ang tingin sa sarili natin at nawala yung humility natin, no? At yung good attitude, yung GMRC ba? Good manners and right conduct, attitude and character, no? O nakalimot na tayo na lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Di ba? Maaaring alisin niya yun. No? So, lagi tayong magiging grateful, mga kapurman, sa lahat ng binibigay, no? Sa lahat ng mga tatanggap natin, sa lahat ng mga ilalabas nating pera, magpasalamat pa rin tayo, mga kapurman, no? So, ayun, mga kapurman, no? Ikaw ba, ano bang life lesson na natutunan mo sa nangyari kay Diwata Pares baga? So, i-comment mo na lang sa baba, mga kapurman, no? At pag-usapan natin yan na maayos at may respeto, syempre, no? Don't forget to like, subscribe dito sa channel natin, at antayin nyo yung mga sunod natin mga videos about sa mga YouTube tutorials natin, mga kapurman. So, kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat.